Ito yung mga tira na hindi namin nahakot dahil inabot na kami ng sobra ng oras dahil pagod na rin kami, hindi na rin kaya magbuhat. Kaya ito na yung hahakutin namin ngayong araw. Kaya bago ang lahat dyan, kwentuhan ko muna kayo. Kaya panibagong araw, panibagong istorya. Kamusta kayo mga idol? Ako si Norben, may pangarap na gustong maabot. Kaya tara, samahan nyo ako. Maaga na ako nagasikaso para kumuha ng mga planggana. Kahit medyo madilim pa talaga, ganito talaga yung ginagawa ko pag gumigising ako ng maaga. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo na nakaraang araw na kahit medyo alas 7 na ng umaga dito, medyo madilim pa. Pabago-bago kasi talaga yung panahon nila dito, kaya nasasanay na lang na palaging ganito. Mas maigi na rin na gumagamit kami ng ilaw dito para mas makita ko talaga kung hinog na talaga. Minsan kasi hindi namin maiwasan na pag nagpipitas kami na meron kami nasasama na hindi pa hinog. Kaya mas malinaw pa talaga pag gumagamit ka talaga ng ilaw. Pero paliwanag na rin naman yan, kaya medyo nakikita naman kahit medyo madilim pa. Pero hindi naman talaga tumatagal na gumagamit kami ng ilaw, panandalian lang kasi mas mabilis rin lumiwanag pagdating talaga ng mga alas 7. Bali 5 house lang yung pinitasan namin ngayong araw, kaya kunti lang gaano yung nakuha namin. Pero okay na kahit papaano, kahit kunti lang yung nakuha, at least meron. Kaya pinagsabay-sabay ko na lahat na nakuha namin. Ito na lahat yun, inuna ko lang yung dalawa, bali 20 peraso pala to. Gumawa na rin ako dito ng ilang perasong box dahil wala nang ang box sa loob. Isa rin to sa mga ginagawa ko na pagkatapos namin magpitas ay gumagawa rin talaga ako ng box. Kaya madalas gumagawa muna ako nito kahit medyo wala pang ganong bunga. Pero pag marami na talagang bunga, halos araw-araw gumagawa talaga ako ng box. Minsan nga umaabot pa nga talaga ng 500 peraso yan sa nagagawa ko sa isang araw. Kaya pagkatapos ko gumawa ng box dito, tatanggalin ko naman dito yung mga longlong. Ito yung mga tanim na tumubo dito sa number 3, yung pinagsama-sama, yung suryang tsaka tiyangi. Dahil tumubo na nga dito ng longlong, kaya dapat putulan na. Sa unang pagtubo kasi ng longlong dito, dapat putulan muna bago tumubo ulit ng panibagong bulaklak. Pag tumubo na yung pangalawang bulaklak, ito na yung kalabasan nun, yung mamumunga na ng strawberry. Natapos namin to ng tanghali, kaya pagdating ng hapon, ito na yung ginawa namin. Gagawin namin dito, yung hakutin namin dito yung mga natirang karton, yung hindi namin nahakot yung nakaraang araw. Bale, ito na lang yung natira na hakutin namin, yung mga tushy rack. Ito yung mga ginagamit para sa pampacking ng strawberry. Sinadya talaga na ito talaga yung hinuli naming hakutin dahil napakahirap nga hakutin to dahil hindi biro buhatin to. Medyo mabigat siya, tsaka bawal siyang ibagsak. Kaya kailangan dahan-dahan mo lang siya. Pag binuhat mo siya, kailangan dahan-dahan mo rin siyang ibababa. Halos magkatabi lang naman yung lilipatan na to dahil yung kabilang bodega nga paggagamitan daw. Kaya kailangan tanggalin lahat daw dun ng mga karton. Kinuna na namin muna dito ibaba yung mga takip dahil ito nga yung nasa bungad. Bali pangalawang hakot na namin to. Nahakot na namin dito yung ibang tushy rack. Kaya halos lahat tinakot namin dito. Kasama na rin dito yung mga planggana. Kahit hindi pa namin gaano gagamitin yung planggana, pinapalipat na rin talaga lahat to. Kaya walang natira lahat dito. Lahat na ay nalipat namin ngayong araw. Buti na lang natapos talaga namin to. Kahit medyo pagod, okay lang. Mawawala naman to bukas dahil magpapahinga rin naman tayo. Ganun naman talaga ang buhay. Minsan napapagod tayo, pero kailangan din natin magpahinga kung palagi tayong pagod. Iisa lang ang buhay ng bawat isa, kaya dapat natin ingatan. So paano? Hanggang dito na lang.